bukal ng tubig na nagbibigay buhay sa huli at pinakatanging araw ng pista. Tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, ayon sa sinabi ng kasulatan. Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. Nang panahong yon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Napakaliwanag po ito. Kung ano ho yung halaga ng ikatlong persona sa buhay ng isang tao pala. Yung Espiritu Santo na tatanggapin ng mga nananalig. Pero kung ikaw ay hindi nananalig, hindi pala matatanggap ang Espiritu Santo. Kuya Joe, ano pong nakikita nyo rito? Mga kapatnubay, mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Ang naghahanap po ng katotohanan, pinalalapit po tayo ni Jesus sa Kanya upang mula sa pagkahuhaw, dadaloy sa atin ang tubig na nagbibigay buhay. Yun. Ang simple-simple. Ang ibig sabihin ay talagang yung nananalig, doon dadaloy ang buhay na ang tubig na nagbibigay buhay. Yung pananalig natin, yun ang nagbibigay buhay sa tao. Yung pananalig, yung faith na tinatawag natin na pagka raw ikay merong isang maliit na pananalig kagaya ng buto ng mustasa ay mayroong sinabi riyan kasing liit man lamang ng buto ng mustasa ang iyong pananalig o sabihin mo sa bundok na ito pwede mong maipalipat. Ang sabi may mabigat talaga yan yung mustasa alam naman natin yung mustasa yung buto'y maliit pero pagka lumaki na hindi naman ito yung mustasa ang ating itinatanim na binuburo hindi naman ito yung mustasa talaga na tumutubo. Tumutubo, nagiging pinamumuhagaran ng mga ibon niya pagka mga gulay. Yun. Kuya Ben, ano pong nakikita nyo rito? Sa katunayan po ay napakalinaw na mayroon ng explanation yung binasa natin. Subalit bigyan pa rin po natin ng pagpapahalaga yung buod na dapat natin pong maihatid sa ating pong mga tagapaginig sa Patnubay. Bakit po sinabi rito na mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay? Paano po ba nakikita yung pananampalataya? Yun ang andun yung pananalig kasi yan yung faith Kung ang pananampalataya ay yun ang magiging dahilan para dumaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ano po ba ito? Bakit doon lamang sa nananampalataya at nananalig? Tingnan po natin yung sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, be holy because my Father in heaven is holy. Sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ang amang nasa langit ay banal. Pero paano ka magiging banal? Sapagkat kapag banal ka, yun lamang naman din ang pupuntahan ng banal na espiritu. Yun din naman ang magkakaroon ng magandang ugnayan sa ating Diyos. So, nangangahulugan, yung pananalig, dapat magkaroon ka ng kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong kabanalan, ikaw ay mananalig. At sa iyong pananalig na yon na may kabanalan, mapupunta sa iyo yung espiritong banal. Hindi maninirahan kasi doon sa hindi banal Hindi lalapit ang Espiritu Santo Kaya, dadaloy sa iyo ang tubig na nagbibigay buhay kung may kabanalan. Ano po ba yung kabanalan? Kasi minsan, marami nagsasabi, ang kabanalan yung daw palaging nagsisimba. Nagro-rosaryo, mga ganun po ang tingin kasi sa atin, pag palaging nakaputi at lay minister ka, naku, banal na yan Malapit na sa Diyos yan.
Pero kung magkamisan, hindi po natin alam. Yung pang mga nakasuot na puti, yung papala yung malalayo sa Diyos eh. At yung papala yung mayroon lamang siyang gustong ipakita at gusto lamang niyang maging malapit sa pare o maging malapit sa komunidad at tatakbo, kakandidato. Minsan, ang tinitingnan kasi ng ating mga mata, yung kasuotan ng tao na maaaring ito'y maging banal o may lagi sa simbahan, yun ang nakikita. May tatlong pong bagay na dapat daw makita sa ating kabanalan. Una, dapat may pag-ibig ka para masabi mong banal ka. Pangalawa, makatarungan ka. Kasi kung hindi ka makatarungan, ay hindi ka magiging banal. Pangatlo, may kababaang loob ka. So, malakikita mo lamang ng tao may pananalig at may kabanalan na siyang dadaluyan ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay kung mayroon ka palang tatlong bagay na nagtataglay na nagmula sa Diyos. At ito ang biyaya ng Diyos, ang pagigibong mapagmahal at mayroon kang tinatawag na makatarungan ka sa pagtingin sa iyong kapwa at naroon ang iyong pagpapakumbaba na katulad mo sa Jesus sa pagpapakumbaba. Ang Espiritu ng kabanalan, ang Espiritu ng Diyos, matatanggap mo sapagkat malinis ang buhay, malinis ang budhi mo. Amen. Dito ho, Kuya Berte, meron akong natanda ng sabi, huwag kayong mag-alala. Pag ito'y dumating na sama, hihiling ako na kayo'y padalhan ng makakasama ninyo na hindi nyo nakita pero namamahay sa inyo. Yun yung pinangako niya nung siya pupunta na sama doon sa mga kasamahan niya. Ito yung tinutukoy na banal na espiritu. Pero ang banal na espiritu po ba ay mananasa sa isang tao kung ikaw ay at dadaloy ba ang pananalig at pananampalataya at biyaya sa isang tao kung ikaw ay walang pananalig sa Diyos? Ano po niyo masasabi dito? Alam mo, Kuya Mer, napakalawak na itong katanungan mo, no? Pero isa-isayin natin. Ang banal na Diyos, kailanman ay hindi titira sa isang maruming lugar, maging sa tao, maging sa isang lugar lang, lalo na sa maruming puso ng tao. Hindi kailanman maninirahan at magkikisama ang isang banal sa isang makasalanan. Ikalawa, kailanman ay hindi dadaloy ang Espiritu Santo sa mga walang otoridad na binigyan ng kapangyarihan, katulad ng sinasabi mo kanina na nangako siya sa kanyang mga alagad na pag-akyat niya sa Ama, isusugo niya ang banal na Espiritu upang siyang gumabay at magturo sa kanilang lahat na gagawin. Hindi sa lahat ng tao ay binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ito ay mamahay at makapagturo sila kung wala silang otorisasyon. Marami sa ngayon ang gumagamit dito. Katulad ng sinasabi nilang manampalataya ka lang, na manalig ka lang, ang Diyos ay nasa sa iyo at ililigtas ka ng Diyos. Totoo ba yun? Ito bang mga talatang ito ba ang tunay na kahulugan na sinabi ng Panginoon? Hindi. Sinabi ng Panginoon, yung nauuhaw, lahat ng nauuhaw sa salita ng Diyos, nauuhaw na hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos, nauuhaw doon sa mga pangyayari sa buhay, lalo na sa katarungan, lumapit sa Kanya at pagiginawaan niya at dadaloy sa Kanya ang banal na Espiritu. Kanino? Sa mga hindi niya anak? Kanino? Sa hindi bilang
sa kanyang iglesia? Doon ba dadaloy ito? Sa palagay ko ay hindi. Kasi dadaloy lamang ang pinagsasabihan niya rito ay ang mga Hudyo na pinili ng Diyos na anak